So, ito yung picture. So, kasi medyo malabo doon si, Picoy. Okay? Yan ba si Picoy? Ayan, si Jinggoy, tsaka si Kumar eh. May semblance. May semblance, Oo, okay. oo, oo. Kasi Kasi ganyan ang... isa ba to? Mga palangga ka nyo confirm? Ayan. Oo, may Ayan. semblance, may Okay. semblance. Makikita mo naman Ah. yung mata eh. Yung mata niya eh. Mhm. Ngayon, nanabana siya eh. Siguro dahil na walang Ay, ginagawa. sorry. Sir, Ay, magandang 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 umaga po sa mag inyo. Yes, magandang umaga. Kumusta po kayo after, this is my opinion and ang mga taong bayan ay na-witness naman nila. Kumusta po kayo matapos mag-gang up? Ito, Kumusta ganun po pa kayo, rin po. sir? Panibagong panibagong umaga at nagpapasalamat ako sa Diyos. Kahit papaano patuloy niya akong binibigyan ng ng kalakasan. At nagpapasalamat din ako dun sa mga netizens na talagang patuloy na nagbibigay ng inspirasyon. At alam nyo, ito yung yung nagpe-pray nga ako, no? Sabi ko nga, pag nandun ka para kang akala mo mag-isa ka lang eh. Pero napakarami pa lang mga netizens na talagang bulat na at gising na, no? At sa pamamagitan nga ng mga katulad nyong mga vloggers at diretsong na ipahahatid sa mga bawat bahay ng sambayan ng Pilipino. Alam nyo, sabi ko nga, no, kahit na pala ang mga tao na hindi sila nakakalabas, pero makikita mo yung kanilang suporta sa pamamagitan ng mga impression dun sa social media. Hindi matatawaran ito. Dahil nga kung yung iba na lalo na yung mga politiko, gumagamit sila ng mga trolls, nagbabayad sila, itong mga sambayan ng Pilipino talagang makikita mo na na hindi Organic. talaga matatawaran yung kanilang mga response. Napaka-organic talaga. Kahit pala kahit pala milyong-milyong piso ang ipinalalabas mula sa kaban ng bayan para pambayad ng troll, pero wala talaga palang hindi nila kayang Tambayan. matabunan yung taong bayan. Talagang ako'y taos-puso po ako nagpapasalamat doon sa mga netizens. At mamaya po paunlakan niyo po ako mamaya ay gusto ko pong magpahatid ng pasasalamat doon sa mga vloggers na nakatuwang natin. Ganun din po doon sa mga taga mainstream media na Buti. alam naman po natin yung kanilang mga trabaho. Kahit gusto nilang ilabas yung balita, talaga namang nasusuppress talaga sila. Naiintindihan naman natin po sila. At yung ilan po sa kanila, nakaharap ko doon po sa Senado. Mga nakausap ko po ng Kaya nga sabi nga nila, laban lang, go lang. At yung iba nga, nakita ko, ikaw yung pinapanood. Natawa Talaga ako. po. Natawa ako talaga. Sabi ko, ay gano'n talaga nakasubaybay sila sa inyo. Kaya yun, sabi ko talaga palang kahit pala mainstream media, talagang ako sa akin sa nakita ko na talagang sabi ko talaga palang talaga napasok mo na yung mundo ng ng kamulatan, di ba? Pinasok ko na yung mundo nila. I wish gusto kong Oo. pasukin lahat yung mga yung mundo nila para baliktarin ko sa tama. Kung pwede lang, di ba? But Oo, anyway, pero thank you. yung nga sabi ko nga na ang ko nga sa kanila trabaho lang talaga. Kahit papaano, gustuhin man nila na talaga, meron talaga silang mga sinusunod na mga patakaran sa kanilang mga sa mga trabaho nila. Well, So, yun yung sa na-experience ko kahapon. So, well, ako naman, understandable naman ako na yung iba talaga sa mainstream, natatakot din sila siguro sa sitwasyon ngayon sa Pilipinas kasi nga maliban sa nakikitang paggigipit, talagang mukhang digital martial law. Ayan, may tumulong si Liberty O. Ayan, for Sir Jonathan Morales. Thank you, Palangga. So, sir, actually, napakahaba ng hearing kahapon. Nakakapagod kasi ang dami talagang mga irrelevant statements, talagang scripted, obviously, talagang
most of them, they were there to attack your person. Okay? Pero sir, ang gusto ko talagang tanungin sa inyo, nung time na ipipresent nyo yung CCTV, di ba? Na kung saan yung conversation ni Romy Enriquez at ni Picoy, di ba? Ano nga tunay pangalan ni Picoy? Eric Santiago. Si Eric Santiago. Oo. So, doon kinabahan ako na baka ako parang hindi ipinakita, parang may gusto pang harangan, di ba? Pero nung na-present na nakita ng taong bayan na hindi AI at totoo talaga at inamin mismo nung dalawang nag-uusap doon sa video na yon na yes sila yon. Pero gustong ilayo, particularly si Jinggoy, gusto niyang ilayo yung usapan, wala nga siyang follow-up doon. So nung naipakita mo na ang CCTV na yon, sa tingin mo ano yung napatunayan mo doon? Alam nyo, unang talagang napatunayan ko, no, talagang gumana, no, yung yung impluwensya ng Malacanang. Kasi yung pag-retract nitong si Picoy, no, sa pagsasabi na gawa-gawa lang yan, ay hindi talaga kapani-paniwala. Kung makikita nyo, napaka-spontaneous ng kanyang nung kanyang pakikipag-usap. Yes. At higit pa ron, hindi lang yun ang naging pag-uusap nila ni Romy Enriquez. Kasi yung nagiging pag-usap nila ni Romy Enriquez, nire-relay sa akin. At yung nagkaroon ng consistency dahil sa pagpapalo up sa akin. Kuyang, may desisyon ka na daw ba? Isipin mo maigi, ayaw kitang impluwensyahan. Kasi ito lang yung pinararating sa akin ni Picoy, narinig mo naman, magkausap kami. At inaano niya na wag ka na magsalita. At ito namang itong binabanggit niyang pangalan, itong si Kumar at saka si Lam. Kung ano naman daw ang kailangan mo, ibibigay naman. Basta ito lang kasi damaging na, kumbaga. Masyado ng ang sabi nga nitong Picoy, allegedly, sabi sa kanya, masyado raw nadadamage na yung reputasyon ng Pangulo dahil nga doon sa pagkumpirma mo dyan sa PIDEA documents na yan. Sabi ko naman, hindi naman po pwede na dahil nga nandyan na ako, ipit na ako. Sabi ko kasi ako pa rin ang mabubuntunan nito. Hindi, kuya, isipin mo rin kasi kahit ano ro hingin mo, visa o ano man. Sabi ko, Loto. Visa. Visa. US visa? US, Pwede raw akong paalisin. Pamilya, lahat, sagot. Sabi ko nga, madali yan. Sabi ko pa nga, mahirap sa abroad kasi nag-abroad na ako. Pareho naman dyan, nag-abroad naman kami. May sabi ko, Loto. Gusto ko, Loto. Sige, paparating natin. At yan naman ang inaantay. Sabi, yan naman ang inaantay. Yan yung prior dun sa CCTV? Hindi. After na nung May 1. After na nung kasi nagpa-follow up na si Picoy sa kanya. Nakita niyo naman na talagang may ine-expect si Picoy na babalikan siya ni Romy dahil nakakausapin ako kasi hindi alam ni Picoy na nandun ako nung nag-uusap sila. Nandun ako. Kaya nga yung follow up ni Picoy sa kanya at yung follow up naman din sa akin ni Kuya consistent. Kaya yun yung sa pagkakatanda ko. Kaya nga kahit na nasa labas ako na pagkakausap ko si Kuya, yun din. Pag tumatawag siya, Kuya, ano na balita? Meron ka na bang kasi malapit na ang May 7. Sabi niya, malapit na May 7. Ano ba ang decision mo? Sabi ko, Kuya, sa totoo lang, hindi po pwedeng nandito na ako nakalabas na ako at sinabi ko na yung totoo. So sabi nga niya, ginagalang ko yung opinion, talagang hindi na pa mababago. Sabi niya. Sabi ko, hindi na, yun na lang. So ganoon naman si Kuya,
kami, nag-uusap kami, parang magkapatid kami na kung ano man yung desisyon, ginagalang namin, respeto. Kaya lang, siyempre siya, tinitingnan din niya yung mga, ano no, yung mga, siyempre, hindi naman, ano no, in fairness naman si Kuya. Siyempre, kahit na sino, no, may mga ano rin na kahit papaano may alok na ganyan o kung maging ano ba no, kung mag-materialize, di ba? Realize, Kahit yes. papaano. Kasi kung mapapansin nyo doon sa video, merong nangangamoy direktor, di ba? So, Oo, sa, sa direktor, current ganun. sa current position ni Kuya, hindi imposible na makamit niya yung directorial position kasi nag-acting director na siya sa PIDEA. Dati, naging acting director yan ng PIDEA IAS. Noong araw, panahon ni, hindi nagkakamali, panahon ni Gerald Santiago. Kasi ano naman yan law graduate yan Kaya ano naman, Kaya, yun naman, siyempre, tao lang si Kuya. Kahit ako, tao lang din Operan mo ako ng gano'n kahit papano. Medyo magkakaroon ako ng ano, no? Totoo. Nandiyan kasi yung, nandiyan yung ma-excite ka Pero, pagka binalansi mo naman sitwasyon, pumasok sa yung pros and cons, ano ba yung magiging pros nito? Ano ba yung magiging cons? Di ba? Yeah. Yun din mananaig talaga sa iyo kung ano yung tama at ano yung mali. Magkakaroon ka ng choices So, sa amin, ang ano namin, sabi ko sa kanya, Kuya, mahirap naman kung ano man, sabi ko gano'n, tayo rin na mapapahamak niyan na ano. O nga, sa bagay, sabi niya. Doon naman siya, palagi, no? Doon naman kami, dumadating kami doon sa point na doon na lang tayo sa tama. Doon na lang tayo sa makatwiran. Kasi pareho tayo naka-experience ng pagmamalupit ng sistema ng gobyerno, no? Sa pamagitan nga ng PIDEA. Kaya parang ang hirap. Biktima din po yung si Kuyang, si Romy. Actually, habang pinapanood ko siya, mukhang mabait naman siyang tao. Ito yung observation ko, no? Nasabi ko nga sa vlog ko kagabi, itong silang dalawa naiipit lang itong mga taong ito na just so happened na gusto ngang talagang i-cover up, i-damage control ng bangag na presidente at itong si Lisa Aranta Marcos. Kasi, normal, hindi normal Ganon talaga yung gagawin nila para i-discredit ka. At gumawa sila ng paraan based nga dun sa CCTV na ipakita mo na mismong sinabi ni Picoy na sabi nila, doon po sa dulo ng bago ako pumunta doon sa dulo ng video, no? So, kailan nyo sinabi, kasi alam ko hindi mo binanggit yung tungkol sa passport na ino-offer sa, visa? Visa. Hindi mo to binanggit doon sa Senado para hindi ko wala naman kasi doon sa video. Pero doon sa sa conversation namin. Huli kami nag-usap niya ni Kuyang May 6. May 6. Talagang niya na talaga yung... Gawin ko muna. Sa conversation, May 1, yun yung nakita namin. So may mga may mga succeeding, moments conversation. So, may in-offer na ano yung pagkasabi tungkol sa US visa. Kasi ako personally, sige, go ahead. Sabi niya, kahit ano na mahilingin mo, sabi niya gano'n. Kasi kagaya niya, kung nag-aalala ka, ka naman, pwede ka naman, bibigyan ka ng visa, sabi niya gano'n. Kayong pamilya, lilipad kayo. Gusto mo, Amerika pa nga sabi nga niya gano'n. Walang problema yan kay, yun ang paniniyak ni Picoy na assurance galing kay Kumar na galing din kay Lam. Allegedly galing kay Lam. Kaya nga, sabi ko, mahirap kasi naranasan ko na mag-abroad Naranasan ko na talaga, mahirap. So ngayon, sabi ko, hindi, loto. Nagbiro ako. Gusto ko, loto. Oh, sige, ipaparating natin. Ang naman, ikaw lang naman inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Sabi gano'n. Ibibigay naman sa'yo. Basta yun. Kaya nga, ang huli pag-uusap namin, May 6. Tapos, kahapon, pagkatapos ng hearing, kasi tinatawagan ko na ito nung magmula yung May 7, tinatawagan ko na siya, para si Kuyang, si Ron Rodriguez, hindi na siya sumasagot. Ngayon, kahapon,
nag-text ako sa kanya na pagka-uwi ko ng bahay. Sabi ko, "Kuya, hindi ko ine-expect na tatayo ka sa tabi ko. Maraming Mm. maraming salamat po." O yun. Oh, So yun. far, wala pa Sumagot ring siya. reaction. Wala. Well, well, oo, yeah. So, ibig sabihin, imagine mo, puwedeng kahit anong hingiin mo. Ito, Lotto, tapos US visa, okay? Ito, komento ko lang po ito, ha. Ito, hindi ganun. Opo. Kasi si Lisa, may history po talaga na fixer yan ng US visa. Ako, alam ko personally kasi meron siyang kakilala ko na pamilya ay binigyan, I mean, hindi niya binigyan, kundi Phoenix niya na US visa. So, this is very Lisa Araneta Marcos. Doon naman sa Lotto na in-offer sa'yo, again, this is very Lisa. So, kaya malinaw no yun sa akin, malinaw sa taong bayan, na talagang itong si Lisa Marcos ay national problem nga. But, ganun pa man, sir, hindi ba dapat yung mga senador na nandoon nag-cross-exam doon sa CCTV na kung saan sinasabi ni Eric Santiago, ni Picoy, na naku pare, delikado yan. Parang pwedeng patayin yan. Tama ba? Pwedeng patayin yan, pwedeng matay sa sakit sa puso or masagasaan. Kasi yung pag-gogor na lang ngayon ay hindi lang yung binabarel. So, doon, wala talaga ang taong bayan, Agent Morales, wala talagang nakitang naging concern po sa buhay mo. The fact na threat yun sa'yo. Tama po, tama po, tama po. Yun nga din po yung yung nga din po yung napansin ng ng mga netizens na sa kabila na ganito na dudumilat yung yung mga sinasabi doon sa video na ako'y papatayin, wala man lang na karoon ng ng pagsasabi na kailangan pala to di ba? Protektahan ito, ganito, di ba? Ganun wala netizens ang maliban do kay Senator Bato nung hearing na talagang sinabi niya na doon sa Sergeant at Arms na talagang at sinabihan nga niya, di ba, si General Lasso o na anuhan mo itong si Agent at di ba? At baka may mangyari diyan. At sinabi ko nga na wala namang ibang mag-i-interest sa akin kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Ganun din yung kanyang kanyang mga kaalyado, kanyang mga kasama kasi siya lang yung may kapabilidad na mag-utos, 'di ba? Kumbaga sa lahat kung pwedeng yung iba diyan sumipsip sa kanya para gawan ako ng masama. Ang inaano ko lang naman din tama naman din yung taong bayan. Yung mga nakikita ko sa reaction ng netizens talagang sabi nga nila, pag kami nangyari diyan sa tao niyan, particular kay Agent Morales, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang sisisihin namin at siya lang ang sisingilin namin. Yun ang sabi ng taong bayan. Yes. So nakita ng mga netizens, ngayon nagko-comment nga sila na talagang si Senator Jinggoy at iba pang senador doon ay talagang pinipigil na expound or magkaroon ng cross-exam dito kay Picoy regarding doon sa CCTV at hindi man lang po na tanong yung involvement ni Kumar at saka ni Lam. Di ba? Tama? Totoo po. So, ang isa po doon, kaya yung yung sinasabi tinanong ko kasi si Kuyang Romy, sabi ko, kilala niyo ba talaga yang si Kumar? Oo, namin, dati na namin kilala yan sabi niya. Dati kasi may nilalapit kami diyan. Ngayon, nung bandang huli, hindi na sila iniintindi. Pero tong huli, bigla-bigla, yun ayon kay Kuyang, bigla-bigla, ni-reach out niya itong si Eric. Si Picoy. So, tungkol nga doon sa, allegedly, sabi nga niya, itong si Picoy, siyempre, pinapahanap kung kilala ako ni Eric. Dahil nga itong si Eric, may kapatid na PIDEA agent. Okay. Yan nga, kaya kumbaga sa yun yung sabi niya, kilala ko yan. Kilala ko, pero
ang kilala ko yung mas malapit diyan. Sabi niya, alam ko yung mas Ah, malapit diyan, yung nga itong si ano. So si yun yung Robin. dahilan kaya tumawag siya kay kuya. Kaya Ah, kaya yung sinasabi niya na gawa-gawa lang, palusot lang yun, sir, palusot lang. sabi niya, alam mo obviously naman eh, sabi nga eh, na-underestimate nila yung ano no, yung kaisipan or katalinuhan ng mga mamamayang Pilipino. Obviously, talaga nagsisinungaling siya kasi binabanggit doon na Lam, yung pangalan ni Lam, ang explanation niya doon ay kathang isip lang daw niya yun. Yung mga pinagsasabi niya doon sa CCTV at yung Lam daw ay narinig niya lang sa YouTube. So alam mo, sabi ko kung ako senador, contempt na po yun eh. Kulong na siya doon kung ako ang senador na mag-a-assess sa kanya. So, nung narinig niyo yun, na sinasabi niya katang isip lang niya at sabi mo nga, nagdudumilat ang ebidensya sa CCTV. Ano yung pumasok sa isip mo nung habang narinig mo siya na katang isip at tinetest lang niya, ikaw, pero nung una sabi niya hindi siya aware na nanonood ka, pero tinetest kayong dalawa o ikaw para siya ay makapunta sa Senate. So yung mga ganong kasinungalingan, ano yung habang pinapakinggan mo siya, anong pumapasok sa iyong isipan? Alam niyo hindi na ako nagtataka, bago pa lang ako pumunta ng Senado kahapon. Ang ine-expect ko na talaga, eh, mag-iiba ng kwento. Mm. Ang isa pa nga sa inaasahan ko diyan si Kuyang, eh, na Mhm. ano 'no, na sasabihin nila na hindi totoo 'yan, sasabihin nila na ano lang, 'di ba? AI. So, oo, pero nagkamali ako dahil nga itong si Kuya Romy Enriquez, talagang pinanindigan niya. Sabagay sa Yun. pagkakakilala ko naman talaga sa kanya, importante sa kanya yung dignidad, eh. Kahit na ano Mhm. mangyari, dignidad ang importante diyan sa mama na 'yan at That's good. napaka-ano, oo, eh, 'yan ano, hindi siya yung ipokritong tao. Sabi nga Mhm. niya 'no, hindi kumbaga sa ano, sa pagtagal ng pagkakasama namin, pagka mali, mali, tama, tama. 'Yun yung mga issues na ano namin, eh. Kumbaga sa ano, gano'n lang kami kaya kami nagkatagalan ng pagiging magkaibigan dahil meron kaming common denominator. Ngayon kay Oh. Eric naman na pagkakaganyan niya, talagang ito yung literal na ano, eh, na jukebox na sinasabi ni Oo. Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, ito yung kanila, isa dun sa kanilang mga ano eh, no, action agent eh. Uutusan Mhm. nila ito, pagka nagkabukingan, oh, hindi sila ikakanta. Ganun eh. Mm, Kumbaga sa mm. ano, piling-pili yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Kumbaga, kasi Mhm. nakita naman natin yung kanyang aralin man natin yung ano no, yung kanyang mga sinasabi doon sa Mhm. video, napaka-spontaneous ng kanyang ano, talagang siguradong sigurado siya sa tono ng kanyang pananalita niya. Kahit mga siguro psychologist yung ano no, magtingin o mga psychiatrist man o kaya ipa ano kami no, Polygraph. hindi lang Polygraph din. polygraph, pan-neuro kasi naranasan ko yan noon sa Okey. NBI kay Dr. Papa 'no, talagang talagang in-examine ako ng Neuropsychiatric Division ng National Bureau of Investigation noong araw at Mhm. talagang ang findings nila, no bizarre ideas noted. No, Ito bizarre. consistent and congruent siya sa kanyang mga testimonya. Gano'n ang Mhm. findings ng National Bureau of Investigation sa akin nung ako ay examinin nila. So itong si Eric, yung makikita diyan yung kanyang ano 'no, yung kanyang kaisipan na kaya talaga niya yung ganyan 'no, dahil hindi biro, eh. Kasi kung ito sa ayon kay ano 'no, kay Kuyang, kay Romy Enriquez, Mhm. nung nagkakausap kami bago ang May 7, sinabi talaga niya na meron itong si James Kumar at saka itong si Picoy magkakilala talaga, Okey. magkakilala at nagkakaroon ng pagtutulungan. Kaya hindi po puwede na yung sinasabi niya ay gawa-gawa lang. Mhm. Talagang meron talagang ano, transaksyon na naganap papunta sa akin. Yun nga yung negosasyon. So yun yung ano, kasi bakit mo sasabihin pati kay Ron Enriquez na magdidirektor o nangangamoy directorship position?
So, Oo. ibig sabihin, ito yung 'pag mag-materialize, talagang maa-achieve mo kung ano, yung magiging probetsyo mo sa Mm. paglalapit sa akin, 'di ba? So, yung isa nga magiging direktor, paano ako, 'di ba? Ako yung talagang, Oo, subject ikaw ka. ng negotiation, 'di ba? Yun yung ano. So, kung magkakilala teka, si Eric Santiago, hindi mo siya kaibigan o nakasama mo siya in person? Hindi ko siya kaibigan, pero may natatandaan ako na dati pinatawag ako sa NAPOLCOM niyan, humihingi siya ng ano 'no, ng inputs patungkol dun sa iniimbestigahan nila na mga heneral sa Okay. narco-politics, na subject sa narco-politics, humihingi siya ng inputs. Ngayon sabi Okay. ko sa kanya, dahil siya lang yung pinag-iimbestiga sa legal kasi siya nun, sa Mm, mm. INB ba yun? Tapos yun, may mga recommendation ako sa kanya na sabihin sa boss niya kung anong gagawin. Paano yung magiging flow ng investigation, paano sila makakakuha ng ebidensya. Kasi nga Mm. sa ano, may mga pamamaraan kaming ginagawa sa ano no, sa PDEA. Yun ang advice ko naman sa kanya. Nakaharap ko siya once. Hmm. Oo, So, pero payat pa siya. Hindi pa no. ganyan yung katawan niya, payat So, pa. ibig sabihin hindi mo siya nakasama sa party, sa inuman, sa bakasyon, mga Ay, gano'n? hindi. Hindi Sa talaga? opisina lang, sa NAPOLCOM. Sa Okay. NAPOLCOM, oo. So, kasi may napinost si Mr. Jason sa ano, ang sabi ni Mr. Jason sa Happy Together, very nice picture. Kamukha ni Jinggoy Estrada ay yung nasa kanan. Mamaya papakita ko sa iyo yung picture. Yung nasa kaliwa naman ay kamukha ni Mr. James Kumar. Yung nasa gitna, mukhang kamukha noong nagpakilalang alias Picoy kanina sa Senate hearing. So, ito yung picture. So, kasi medyo malabo doon si Picoy, okay? Yan ba si Picoy? Ayan, si Jinggoy tsaka si Kumar eh. May semblance. May semblance, Oo, okay. oo, oo. Kasi Kasi ganyan ang isa ba to? Mga palangga kan yung confirm? Ayan. oo, Ayan. may Okay. semblance. Makikita mo naman Ah. yung mata, yung mata niya, Mm. Ngayon nabana siya, siguro dahil na walang Ay, ginagawa. sorry. Oo, Mm. may Okay. semblance, oo. So, yeah, may magko-confirm ba na kamukha niya? So anyway, doon po sa video na yun, kasi ito yung gusto kong i-highlight dahil ayaw nilang i-highlight doon sa Senado. Doon sa pinakadulo ng video na sinasabi ni Romy Santiago, yung naka-green, pare, sabi niya na ganun, sabi nila. At di ba parang, No, nag-ano, yung nakikita naman sumisenyas, sa video, nag-ano nakita sa naman siya, video, sabi sila. sabi ni Silam, sabi parang gano'n, Mm, si mm, Kumar. Tapos mm, sabi ni Picoy o si Eric Santiago, sabi niya, parang gumanon siya. Oo pare, mm. parang gano'n. Nakita niyo ba 'yon? May reaction, So, may reaction. may reaction na parang sekreto. I don't know kung may ano siya, may katabi siya doon. Kasi 'di ba, doon sa unang conversation, nung first part doon na, pare, wag tayong Binanggit yan, magbabanggit ng huwag pangalan. yung Pero pangalan. Tapos nabanggit bandang huli pa rin. binanggit din, oo. Binanggit ilang beses, 'di ba? Mm. So, talagang nakita ng mamamayang Pilipino, ng netizens na majority ng mga senador, mukhang ayaw talaga nila banggitin si Lisa Araneta Marcos at si Kumar dahil nga, obviously, may pinagtatakpan sila.